Ito na naman tayo mga kapatid. Muli nating pagsalusaluhan ang tinapay na ibinigay sa akin ng ating Panginoong si Isaw Ama. At ito'y para paghati-hatian nating lahat. Tayong lahat na uma-attend at ganun din yung mga nakikinig ng programang ito. Saan man kayo marating ang programang ito. May karapatan kayo na mabahagihan din ng tinapay na ito na mula sa ating Panginoong si Isa o Ama. Saan man kayo naroroon, ano man ang katayuan nyo sa buhay, mga kapatid, ano man ang kulay ninyo, basta tayo nakikinig sa programang ito ng ating Panginoong si Isa o Ama, maaabot tayo ng biyaya, awa, at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa nating Panginoon ng mga Panginoon. Ating hari ng mga hari ay nasa atin at sumaating lahat. Siya nawa at siya nawa. Ito mga kapatid, palagi nating karamihan ng mga mensahe na pinaparating natin sa lahat ay naulit-ulit lang. At ngayon parang may bago na parang bago lang sa pakinig natin dahil mayroong matibay na paliwanag dahil yung sa panahon ngayon na kasalukuyan yung mga tao na sabi sa English ay concerned sa mga nangyayari sa palibot, hindi lang sa ating mga kapitbahay kundi sa ating buong bansa o sa buong mundo. At yan ay ating hindi man tayo nakakalayo ng ating bahay o nakakabiyahe ng iba't ibang bansa, malalaman natin kung anong kalagayan ng bawat lugar ngayon mga kapatid. Dahil may balita ngayon, lahat ng sulok ng buong mundo tinututukan ng balita. Alam niyo yun, yung ganong mga pangyayari. At yun ay nalalaman lamang ng mga tao na kagaya ng binanggit ko, yung mga taong concern. Ang tawag, totoo ba yun, yung concern? Yung interesado sa kung ano yung mga kaganapan, nagaganap sa buong mundo, kapatid. Kailangan sana tayong lahat ganun. Marunong tayong makialam o makialam-alam o alamin ang lahat ng mga kaganapan, mga kapatid. Para tayo ay maibilang sa mga taong mayroong malawak na isipan. Marami kang alam sa mga nangyayari sa sanglibutan. Lalong-lalo na kapatid, ang number 1 nating dapat tutukan ay kung ano yung ating pakay dito sa ibabaw ng lupa kung bakit tayo'y nandito. Dahil lahat ng mga bagay, pagmasta nating mabuti, nagawa, nilikha, naganap dahil may dahilan. Alam niyo ang tinutumbok ko mga kapatid. May mga bagay na sinadya na ginawa para sa ikabubuti. At meron na mga bagay na sinadya na ginawa para sa ikasasama o para sa mga masasama, mga kapatid. Pero yung mga ginawa na yun ng mga bagay, mga kapatid, kapag masama, ibig sabihin, hindi totoo, kasinungalingan, peke, artificial, diba? Hindi magtatagal. At lahat ng mga kasinungalingan na itinayo, mga kapatid, yung lahat ng yan ay igigiba ng katotohanan. Naniniwala kayo doon? Babagsak ang mga kasinungalingan.
Isang halimbawa ngayon dahil matagal na binabanggit ko na tayo ay nandito na sa ikatlong araw. Nandito na tayo sa huling araw. Dahil ang plaso sa buong mundo dito sa sanglibutan ay 3 araw lang. 3, mga kapatid. Sa mga nakakaalam magbasa ng Bible, nabasa nyo na yun sigurado. Sa ikatlong araw ay muling babangon ng ating Panginoon. Bukod pa doon sa aktwal na nangyari nung siya ay pinatay at muling binuhay ng Ama. Yun ay isang lang yun. Isang halimbawa. At yung ikatlong araw na yun, yun yung huling araw, mga kapatid. Kaya ngayon, tayo ay lumalakad na sa ikatlong araw. Dahil ang isang araw sa Panginoon nating si isa ay 1,000 taon sa ating pakiramdam, mga kapatid. At yung 1,000 taon sa atin ay isang araw lamang sa ating Panginoon. Diba? Tapos na yung 2,000 taon. 2026 na tayo ngayon, mga kapatid. At ngayon nga pala ay January 17 tayo. At araw ng Sabado. At itong ating titipon-tipunan na araw ngayon na naman, mga kapatid. Dahil may mga paliwanag, mga kapatid, na sa bawat relihiyon, marami na akong relihiyon na nakausap patungkol sa bagay na ito. Pinaliwanag nila pero kulang yung paliwanag. Sa panahon na yon na sila ay nakausap ko patungkol sa bagay na ito, ay hindi pa ako ipinapako at ginagapos ng ating Panginoong si Isaw Ama sa kanyang buong kautusan. Anong ipinako ako, mga kapatid, at iginapos ng ating Ama sa kanyang buong kautusan, 2017 lamang, mga kapatid. Tapos na yung 2 araw, 2017 nga eh. Ayan, sakop na lang ikatlong araw. Kwentahin yung mabuti kung totoo at tunay. Pag nagbilang ka, 1, 2, iba, nandun na yung 2. 21, 22. Diba? Pag 200, nandun na yung 200. Pag 2,000, nandun na yung 2,000. 2,001, gano'n. Tapos na yung 2 eh. Kaya nandito na tayo sa pangatlo. Tapos na yung 2 araw, tapos na yung 2,000 taon na isang araw lamang sa Panginoon yung 1,000 taon. Yung ngayon lang nakakakinig patungkol dito sa isang araw, pangalawang araw, huling araw, tingnan nyo lang yung mga naunang mga ipinadala namin na mensahe sa inyo, malalaman ninyo. Lahat nandun. Dahil kung ngayon natin papaliwanag ito ng gusto, baka hindi natin matapos itong patungkol sa mensahe na ang mga itinayong kasinungalingan ay igigiba o gigibain ng katotohanan. Yun na lang ang inyong sundan, mga kapatid, hanapin nyo. Dahil karamihan kasi walang pamagat eh. Diba? Yung mga video namin, hindi kagaya nung mga ang hangarin lamang ay kumita sa YouTube, may mga pamagat yung kanilang ano. Ito kasi ang hangarin ito, mga kapatid, pag nanood ka, ay maligtas yung manonood. Hindi ito naghihintay ng pera o like, share o heart. Kung mga sinasabing ganun ng mga nagbablog, wala kayong maririnig na ganun dito. Paki-like lang po ang aming programa. Mayroon pang isang vlogger dyan na may anong tawag ko sa kanya. Sabi niya, huwag kalilimutan ang mag-subscribe. Yun palagi ang binabanggit niya bago magsimula.
Diba? Pag bago tayo magsimula, ay basbas ng ating Panginoon sa isa o ang mga binibigay natin, binabahagi natin sa lahat. Dahil yung basbas, may kapangyarihan na makapagligtas sa mga nakikinig, mga kapatid. Kung sila ay sasampalataya sa kanilang mga napapakinggan, mga kapatid. Ito kapatid, yung ating topic ngayon, dahil ito na nga, yung katotohanan, di ba, naglalabasan na. Dahil yung sabi nga nila noong una, ang batas daw, ay para lang sa mga mayayaman. Hindi daw sakop yung mayaman ng parusa ng batas para lang sa mga mahihirap. Pero ngayon na ito, mga kapatid, yung kasabihang yun ay nababaliktad na. Diba? Parang pare-parehas na. Yung kasabihan na, bagong kasabihan ngayon na sana all. Yun na, nangyayari. Kung ano yung mga pananagutan ng mga nagkasala, mayaman ka man, mahirap ka man, o ano man ang kulay mo pag nagkasala ka at napatunayan, ay talagang may kaparusahan na laan sa iyo. Dito sa huling araw. Dahil lang ngayon mga kapatid, ang tunay at totoo ngayon, ang ating Panginoong Sisaw Ama, ang naghahari mga kapatid. Siya ang nasusunod ngayon dito sa huling araw. Kaya itong inyong mapapakinggan ngayon na ating pag-uusapan at paghati-hati ang tinapay na mula sa ating Panginoong Sisaw Ama ay patungkol dito sa kanyang mga sinalita, sa sinalita ng ating Panginoong Sisaw Ama. Na ito inaaral ng ibang relihiyon. Marami ang nag-aaral ito mga kapatid. At yung mga makapangyarihang relihiyon niya na ginagamit yung sa sobrang dami nila, sa sobrang yaman nila, may kinakatakutan na dahil kaya nilang pumatay pag hindi nila kursunada yung tao na kanilang nakausap. Pwede nilang ipadukot. At meron tayong mga video na ganyan na umiiyak yung kanilang kamiyembro humihingi ng tulong sa gobyerno ng proteksyonan dahil may mga kasama sila dinudukot ng kanilang relihiyon na humihiwalay sa kanilang mga itinuturo na puro kasinungalingan mga kapatid. Kasinungalingan talaga yung isang gawain o isang pagtuturo kung hindi iniuutos ng ating Panginoong Sisaw Ama na nasa langit. Yun yung tunay na kasinungalingan. Pag hindi niya pinagagawa, ibig sabihin, huwag gagawin. Pag ginawa mo, yun ay kasalanan at yun ay isang kasinungalingan, mga kapatid. Simulan natin dito sa Juan 10:1. Ay iti mahaba mga kapatid. 10:1 hanggang aabot tayo hanggang 30 mga kapatid. Sandali lang mga kapatid, tayo iinom muna ng mainit na tubig. Kumakati na naman yung pan. Pilit na namang gustong harangan ng Diablo itong agos ng tubig na ikabubuhay. Ito yung mga salita natin Panginoong Sisaw Ama, mas higit pa sa tubig ito na nakakapagpaginhawa sa taong nauuhaw sa mga salita ng ating Panginoong Sisaw Ama. Juan, anong nakalagay kanina? Ayan. Yung may pakinig na dapat ipangdinig mga kapatid, makinig. Yung dapat na ipangdinig, mayroong pakinig. Hindi naman kasi lahat ng may tenga mga kapatid may pangdinig. May mga tenga na sarado. Kaya ang pakiusap dito, ating Panginoong si Isa, ay kung ikaw ay may tenga na dapat na may pangdinig, dito mo gamitin, makinig ka.
Dahil ito napakahalaga, higit pa ito sa buhay mga kapatid. Dahil ito ang nag-guide ng buhay natin sa araw-araw. Ito yung umaalalay sa atin. Itong mga salita na inyong maririnig dito. Ito yung ating pinakatungkod, ito yung ilaw ng ating landas. Kaya ang tawag dito sa mensaheng ito mga kapatid, ang ilaw ng sanglibutan. Yung iba ay mga pumasok dito, sabi nila ito daw yung relihiyon ng programa ito, ang relihiyon ng ilaw daw ng sanglibutan. Mali, tinan mo yung parang masakit pakinggan yung sasabihin dumbbell, di ba? Dumbbell sa Ilocano kasi sa Tagalog ano yun, bubo. Magdadalawang taon na ata, dito yung mag-ama na yun, sabi nila ilaw daw ng sanglibutan ito. Kita nyo mga kapatid, yan diba? Kung yung mababasa, ito, andito pa sa noon namin. Ito ang tawag dito, alagad ng isa o ama. Dahil yan yung nakasulat, mga kapatid. Doon sa Mateo, 29 na tayo. Sa katapusan ng Mateo, gawin ang utos ng ating Panginoong si isa o ama, gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Kung ano yung utos yun ang dapat tuparin, mga kapatid. Walang iba na sinabi diyan sa banal na kasulatan na dapat gawin sa lahat ng mga bansa, kundi maging alagad lang, mga kapatid. Bakit ka pa nagasimbol ng iba't iba? Diba? Anong ginawa? Anong mga founder ng religion? Ayan. Inyong ipasuri. O umanap kayo ng magaling na investigador sa bagay na yan, mga kapatid. Yan ang tunay pinag-uutos ng ating Panginoong Jesus. Gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Hindi ang ilaw ng sanglibutan ang tawag dito sa programang ito, mga kapatid. Sa relihiyong ito, kako sana. Yung mensahe, yun ang ilaw ng sanglibutan. Pero yung mga tao na tinatawag dito ay ginagawang alagad, mga kapatid. Pero yung mga salita ng tunay na alagad, yun yung ilaw ng sanglibutan. Kaya mapalad kayo pag nakakita kayo ng may mga tatak na isa o ama sa noo. Pag nakasama yung mga ganyang tao, mapapagkatiwalaan nyo yan sa maliit at sa malaki. Okay. Maring mahila nyo sila, pero hindi nila kayo gagawa ng masama. Mahila nyo sila, pero parehas din kayo na mahuhulog sa masama. Magkasama kayo yan, magsasabay kayo, hindi nyo yan maiiwan na sila lang ang magkakasala. Kasama kayo yan. Ganyan kumapit yung mga alagad, mga kapatid. Kahit saan mo dalahin, sabi ng ating Panginoong si Isawa mo, pag inakit ka ng iyong kasama na lumakad ng 1 kilometro, sabi ng ating Panginoong si Isawa, kahit ilang daang kilometro, samahan mo siya. Kahit 1 kilometro lang, samahan mo siya. Kahit ilang daang kilometro, samahan mo siya. Ganun kumapit. Pag naging kaibigan mo, yung may tatak na alagad ng isa o ama. Mahirap maging kaibigan nito mga ganito, mga kapatid. Bihira ito mag-stay sa pakikipagkaibigan, lalo't kung patungo na sa kasalanan. Humihiwalay yan, mga kapatid. Ito yung ating mababasa sa aklat ng Juan 10:1. Ayan. Babasahin natin ito hanggang 2, 7, 6. At meron tayong mababasa dito na ating ipapaliwanag
babalikan natin, ay papaliwanag. Kaya makinig kayong mabuti mga kapatid, simulan na natin. Kung kayo matagal na sa inyong relihiyon, sigurado narinig na inyo ito dahil lahat ng relihiyon ay ginagamit ito, mga kapatid. Dahil may kapatid din ako na pastor sa isang relihiyon, naririnig ko ito sa kanya. Yung kapatid ko dyan sa magulang, hindi sa ama dahil hindi naman pareso ang aming pananampalataya. Sa magulang lang. Kapatid ko sa ama, may tatak sa noo. At yan, may bago kaming tatak sa kamay, mga kapatid. Yan, huwag nating tutukan yan. Ito yung ating tutukan ngayon. Juan 10:1 hanggang 30 ba? Umabot ba ng 30 ito? Ay, oo. 30, okay. Ayan. Tama. Ito. Ibaba natin para mas lumapit yung para mas lumaki. Sabi ng ating Panginoong si Isa dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan, tandaan yung mabuti mga kapatid, kulungan. Ha? Kung ano ibig sabihin ng kulungan? Ang hindi pumapasok, kanya, sabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Isipin nyo mabuti mga kapatid. Yun nga namang pumapasok sa hindi pintuan at umaakyat. Biruin mo, pag umakyat ka na, talagang magnanakaw na ang tingin sa'yo. Diba? Maliban na lang kung sa iyo yung bahay, naakyatin mo. Dahil nakalak ng iniwan mo ay yung susi pala ay nasa loob. Diba? At tandaan natin mabuti yung tinatawag na kulungan. Datapwat, sa number 2, ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Malalim na kwento. Paliwanagan. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Tama ba? Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. At sa iba'y hindi sila nagsisisunod, kundi nagsisitakas sa kanya. Sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. At sinabi ni isa sa kanila ang talinghagang ito. Parang itong talinghagang ito ay napakadaling maunawa. Diba? Ibig sabihin, ikaw ay pastor sa isang relihiyon, ay hindi nila naintindihan yung iyong sinasabi, hindi nila naunawaan, hindi sila sumusunod, doon nag-aalisan sila. Hindi kaya naunawaan. Pero dalawang bagay ito mga kapatid. Yung taga-sanglibutan ay pag nakinig sa sinugo na tagalangit, aalis yung taga-sanglibutan dun sa programa
o palatuntunan o relihiyon ng sinugo ng Ama kapag taga-sanglibutan ka. Pero kapag yung ukol sa langit naman, mapunta dun sa relihiyon na hindi naman ipinag-uutos ng Ama yung kailang ginagawa, yung mga ukol sa langit yun na napunta doon, na hinahanap baga yung parang gutom sa salita ng Ama. Yung mga yun na patunayan lang mali, lalabas din yung mga ganun. Kaya dalawang bagay ito mga kapatid. Yung mga mabuti, kung sila ay nagawi dun sa masamang lugar, naramdaman nila so sila madadamay sa kasamaan, aalis yung mga yon. Ganon din naman yung masasama, pag napunta dun sa magandang lugar na mabuti, at wala silang maakay doon, nakagaya nila na maging masama, lalabas din yung mga yon. Hanapin nila yung kapwa nila masama. Doon sila magtitipon-tipon. Doon magaganap ang sinasabi ng ating Panginoong si Isaw Ama na yung masasama ay mamamatay na magkakasama. At yung mga mabubuti, mabubuhay na magkakasama. Kapayapaan at katiwasayan ang sasa kanila. At yung buong lupa ay magiging kanilang mana, mga kapatid. Kaya andito tayo ngayon para ipaliwanag ang bagay na ito. Makinig kayo mabuti. Tandaan ninyo, ano man yung inyong mga problema, mga iniisip, bago kayo nakinig dito, iwanan nyo muna yon, isang tabi nyo muna yon mga kapatid. Mag-focus kayo dito sa programang ito. Dahil ito, 100% sinasabi ko sa inyo. Mas mahalaga ito kaysa sa buhay ninyo. Kaya ang tao ay nabubuhay dahil dito. Kaya kung gusto mong mabuhay na manatili at lumaon pa ang iyong buhay, huwag kang bibitaw sa pakikinig sa programang ito. Sana tayo, mga kapatid. 6. Sinalita ni isa sa kanila ang talinghagang ito, datapat hindi nila napag-unawa kung anong mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. Yun, marami pala ang sinabihan nito ang ating Panginoong si Isa. Hindi nila naunawa. Pero sa atin, mga kapatid, na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong si Isa ang pangunawa sa lahat ng kanyang mga salita, kaya madali nating na ipapaunawa dahil nauunawaan natin. Mahirap magsalita at magpaliwanag ang tao na hindi naman niya naunawaan kung ano yung kaniyang ipinaliliwanag, mga kapatid. Walang direksyon. Diba? Kumbaga sa ay walang basihan, walang kumpas. Kumbaga, wala kang pagbabasihan. Walang basihan. Ibig sabihin, kumbaga sa walang matibay na pundasyon. Kumbaga sa tulay. Madaling magiba. Saan na tayo? Sa 7. Sa 7 na? Muling ang sinabi sa kanila ni Isa, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ayan. Yan naman, kagaya ng sinabi niya doon sa una kanina. Pintuan, siyang pintuan ng kulungan. Ang lahat na nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw. Kita niyo, lahat ng mga nauna. Yung mga nauna kasi kaya sa kanya na inutusan ay puro kaginhawahan lang sa buhay ang hinahangad. Wala sa kanila talaga yung interesado na sumunod sa utos ng ating Panginoong si Isaw. Pag natikman na nila yung pangako ng ating Ama na giginhawa, hindi sila ay magugutom, ikaw ay mabubusog. Yan yung mga pangako ng ating Ama sa kanyang mga inutusan nung mga nauna sa ating Panginoong si Isa.
Dahil ito yung parang pinakahuli ito, ating Panginoong si Isama. Yung mga alagad na kanyang inutusan, wala naman silang ano. Yung mga, yung 12, naging 13, tapos naging 12 uli dahil nabawasan. Hindi sila nakapagpatuloy dahil doon sa kamatayan, ang pangako ay may buhay na walang hanggan. Bakit hindi sila nakarating sa buhay na walang hanggan? Dahil sila mismo, yung mga naunang alagad kaysa sa amin, ay sinabi ng ating Panginoong si Isao sa kanila, mga hanggang kailan ako makikisama sa inyo? Mga mapangalunya. Alam, mapangalunya, yun yung kunwari sumusunod sa utos ng ating Panginoong si Isawa pero naniniwala sa sabi-sabi. Diba? Iisa lang ang dapat natin paniwalaan kung ano yung utos doon lang. Huwag ka maniniwala kung ano sabihin ng kapitbahay. Huwag kang maniniwala kung ano sabihin sa iyong kapatid mo. Maliban na lang kung siya ay nakasulat na dapat sundin at kanya itong pinatutuhanan at pinatutunayan ng banal na kasulatan, mga kapatid. Yun yung isang natatanging paraan. Nalalayo ata tayo. Saan na tayo? Ang lahat ng nangauna sa akin nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan. Datapat hindi sila dininig ng mga tupa. Di ba? Yung mga pinag-utos nila hindi naman nanatili din. Yung mga tulisan, mga nagpayaman lang, yung nagsipagyaman yung isa nga doon na napakasikat, nag-asawa ng isang ng 700. 700 ba? At yung kabit ata ay 300 o 300 ang asawa o 700 ang kabit. Basta 1,000 lahat mga kapatid. Sobrang kayamanan na kanyang tinanggap. Ang lingkod ng ating Panginoong si Isawa, kung siya ay tapat, ay asawa ng isang babae lamang. Diba, yun yung nakasulat. Kaya sabi ng ating Panginoong isa dito na yung mga nauna sa kanya na nagsiparito ay magnanakaw at mga tulisan. Diba? At parang ganun ata yung mga nangyayari din ngayon. Obserbahan natin mabuti. Kita nyo yung mga relihiyon ngayon. Yung mga ministro lamang o yung founder ang nagsisiyaman man din, mga kapatid. At yung mga kasama nila ay napakadudukha at ibang relihiyon yung tumutulong. Yun yung masakit na nangyayari. Sasabihin mo, pumasok ka dito, nandito yung kaligtasan. Sasabihin mo, pag hindi ka pumasok dito, hindi ka maliligtas. Samantalang siya man din ay naghihirap. Gumagapang sa kahirapan. At yan nakikita ko nasa mga pagbablog ng mga vlogger na masisipag mag-vlog dahil di sa pera. Yan yung totoo kahit sino na vlogger na ang binabanggit lang ay like, subscribe, share. Dahil lang sa pera yan mga kapatid. Kasi lang nagbablog. Ito yung naiba sa lahat ng nagbablog mga kapatid. Hanggang ngayon, hindi pa kami nakarehistro dahil sa kahirapan ng buhay. At hindi namin alam kung paano yung proseso. Ang alam lamang namin dito, pag nakarating ito sa bawat isa sa tao, ay kaligtasan ang kanilang matatamo kung sila ay susunod. Yun lang alam namin dito mga kapatid. Walang pera na hinahangad dito. Pero mayroong vlog kami dito, mayroon kami pinasa sa inyo na mayroong 10 bahagi, ewan ko kailan maulit yun, na kailangan ninyong dalahin dito. Isang bihis pa lang ata yan, nailabas. Ewan ko kung pangalawa o pangatlo, bago tuluyan talagang magdidilim ang sanglibutan, mga kapatid. Mapalad lang yung magdadala dito ng 10 bahagi. Dahil ito sa ating Panginoong si Isa.
Dahil kung ito'y sa Kanya, kailangan dito nyo dalahin ang lahat ng para sa Kanya. Para sa Kanya yung ikasampung bahagi ng lahat ng kinikita ng tao, mga kapatid. Sana tayo? 9 na. Ako ang pintuan. Ayan na. Di ba doon sa uno kanina? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa ay kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. O, ito ngayon, ako ang pintuan. Ayun, dito ka pala kailangan pumasok. Ayan. Ang sino mang taong pumapasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Yan. Markahan nyo natin doon, mga kapatid. Yan. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinapabayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapangalat. Ito yung nabanggit natin kanina, sila lang ang nagsisiyaman. Yung mga founder ng relihiyon, mga kapatid, sila lang ang nagsisiyaman. Tingnan yung mabuti, mga kapatid, ang ating Panginoong si Isao Ama, kung inyong hahanapin sa banal na kasulatan yung kanyang mga ginawa, kung tayo ay naniniwala na siya ay makapangyarihan sa lahat, na siya sinugo ng ating Ama sa langit, kaya niyang gumawa ng tinapay, di ba? Na ilang piraso lamang ay ilang libo ang nabubusog. Diba? Napakayaman niya sa kapangyarihan. Ngunit hindi mo makikita sa kanyang katawan na siya makapangyarihan. Nakita mo sa kanyang mga gawa. Kung saan siya naroon, pumipilit na sumunod ang mga tao. Dahil nararamdaman nila na sa kanya ay walang gutom na mararanasan. Yung mga may sakit nagsisipaggaling sa piling niya, sa tabi niya. Kaya libo-libo ang sumusunod sa kanya, mga kapatid. Pero ang hangad lang nila, mabusog, magkaroon ng pagkain, at yung gumaling yung kanilang mga karamdaman. Yun lang ang hinangad nila yung panahon na yun, mga kapatid. Hindi nila hinangad na maging masunurin sa lahat ng kanyang pinag-uutos. Yan. Mayroon na naman tayong magagawin naman tayo sa ibang topic, mga kapatid. Dahil siya ay yung pinaghanap siya ng kanyang mga alagad, yung kanyang pinakain nung tinapay, saka yung ilang pirasong isda. Nung magutom sila, ay hinanap na naman yung Panginoong si Isa, ay nasa barko, nandun sa gitna ng dagat. Doon nila natagpuan, kaya sabi niya, hinanap niyo ako dahil sa kayo ay nabusog. O, nabasa niyo na ba yun? Kung hinanap niyo dahil sa kayo ay nabubusog. Yung mga paninisi niya sa tao. Hindi nila hinahanap dahil sa nangangailangan pa ng mga advice. Yun sana. Kaya natin nahanap para tayo ay magkaroon ng karunungan at makayanan ang lahat ng mga pagsubok sa buhay, mga kapatid. Yun ang hangadin natin. Magkaroon tayo ng kaligtasan. Hindi lang doon sa para sa ating tiyan. Dahil may salita din siya sa banal na kasulatan na ang dinidiyos ng tao ay ang tiyan. Nabasa niyo na rin ba yun? Ang Diyos ng tao ay tiyan. Yun yung kanilang sinusunod. Kung saan mabubusog ay doon pupunta. Sa atin yung iba
Kahit nakikita natin, nandyan na sa panabi. Malapit na yung talagang kagutuman, nakikita natin. Ay hindi pa rin tayo natatakot, nangangamba. Basta tuloy lang, kung ano yung pinag-uutos ng ating Ama, yun pa rin ang gagawin sa araw-araw. Hindi tayo pupundad doon sa isang relihiyon dahil sila nagbibigay ng mga pagkain. Ikaw naman, di ka nang pinapabayaan natin Panginoong si Isaw, Ama. Sa gitna ng pagsubok, ay tayo pinapakain pa rin niya. Hindi naman tayo nagnanakaw pa, mga kapatid. Patuloy pa rin siya sa pagbibigay ng lakas natin para mayroon tayong gamitin sa paghahanap ng biyaya na ikinakalat ng ating Ama na bahala kang mamulot kung gusto mo. Yun yung mga yan mga kapatid. Palagi ko sinasabi na pinipilit akong harangan ng diablo para huwag kong masabi sa inyo ang mga katotohanan nito mga kapatid. Wala pa tayo sa kalagitnaan. Saan na tayo? 13. Tayo hanggang sa 30. Ang hangad ko kasi mga kapatid, kaya hindi tayo pagtuloy-tuloy para maunawaan ninyo. Dahil madali lang magbasa kung tuloy-tuloy. Ang problema, naunawaan mo ba? Hindi lang yung pagbabasa ang kailangan natin gawin. Unawain din natin kung ano yung ating binabasa. At pag hindi natin nauunawa, maghanap ka kung sino yung nakakaunawa, magtanong ka sa kanya. Yung inaakala mong nakakaalam mga kapatid. Pero sa Bible mga kapatid, sa banal na kasulatan, hindi ka na maghahanap. Nandito sa iyong harapan, magtanong ka kung ano yung hindi mo naunawaan sa banal na kasulatan. Sabihin niyo, magaling si Soriano. Mas magaling yung nag-utos sa akin, mga kapatid. 13, siya ay tumatakas. Tama ba? Siya ay tumatakas sapagkat siya ay upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Alam mo yung upahan, yung may sweldo. Yun yung mga pastor na may sweldo. Kaya lang nagtuturo dahil may sweldo siya. Yun ang pagkaalam ng iba. Ako daw ay may sweldo. Paano ko magkakasweldo? Ay wala naman akong ministro. Walang nagturo sa akin na tao, mga kapatid. Walang tao na nagturo sa akin ng bagay na ito. Saan ako ngayon kukuha ng sweldo? May nagsusweldo daw, malaki daw sweldo ng pastor. Yun yung pagkaalam nila. Pero iba ito, mga kapatid. Ako yung pangunahing bunga na sinasabi ng banal na kasulatan na binabago ko ang lahat ng mga bagay. Ako yung pangunahing bunga, mga kapatid, ng salitang yun. Kaya kakaiba ito sa lahat. Yan, dito tayo sa 14, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Ayun. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng Ama ay pagkakilala ko. At ibinibigay kong aking buhay dahil sa mga tupa. At ito na mga kapatid. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Alam nyo ba yung malalim na kahulugan nito mga kapatid? Ito ginagamit ng karamihang relihiyon. Ulitin natin. Kailangan tumatak sa isip natin ito at puso. Itong salitang ito. At yung sagot, ang mahalaga dito, mga kapatid. Mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig.
at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ngayon, andun sa dos, binanggit niya, datapat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Sino yung pintuan? Ayan. Yun. Di ba binanggit niya dun sa ano eh? Dun sa 9, ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumapasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Ibig sabihin, yung pastulan, mabibigyan ka na niyang biyaya. Bibiyayaan ka kapag sa kanya ka pumasok. Tandaan niyong mabuti mga kapatid, hindi ako ang founder dito. Ang founder dito ay ang ating Panginoong si Isawa. Inutusan niya lang ako. Nasabihin ko ang mga ipinag-uutos niya sa sanglibutan, mga kapatid. Siya ang nagtayo sa akin. Siya ang nagtayo nito. Hindi ako ang nagtayo nito, mga kapatid. Kaya siya ang pastor namin. Parang imposible, di ba? Pakiramdaman nyo sa ating mga ipapaliwanag. Doon sa 16 nating sinabi, mayroon akong mga ibang tupa na hindi sa kulungang ito. Ano yung kulungan na tinatawag? Alam niyo mga kapatid, dito yung malalim na usapin. Malalim na usapin. Pero makinig kayong mabuti at inyo ito maunawaan. Ang tinatawag na kulungan sa isang relihiyon kung ano ang iyong sinasampalatayanan. Dahil pumapasok ka dahil sa sinasampalatayanan mong iyon. Unawaan nyo? Kaya ka pumapasok sa isang relihiyon, ibig sabihin, pag pumasok ka, nasa loob ka na. Pag nasa loob ka na, ibig sabihin, nakulong ka. Malinaw. Ano lahat? Ngayon, ano yung sinasampalatayanan mo sa isang relihiyon? Ako na magbibigay sa inyo ng paliwanag yan. Ang sinasampalatayanan ng isang relihiyon ay ang pangalan ng kanilang sinasamba. Yun yung nagkukulong sa kanila, mga kapatid. Ngayon, sinasampalatayanan mong yun sa isang relihiyon na yung sinasamba ay anong pangalan? Yun ang tanong. Di ba sinasampalatayan ng buong mundo? Ng sanglibutan, ang pangalang Kristo? Kaya nga sila ay may sinasabi na mayroong lalabas na mga antikristo. Sinasabi nila, dahil talagang may relihiyon na lumalabas ngayon na antikristo at nakalabas na ngayon mga kapatid, nasa harap ninyo. Ang sabi nila doon sa antikristo, sila daw yung mga makasalanan, mga matay tao. Pero kabaliktaran mga kapatid, ang paniniwalang yun ng sanglibutan. Ha? Dahil tandaan nyo, ang pinaniniwalaan ng tao ay kabaliktaran sa pinag-uutos ng Ama. Iniwala kayo doon? Ang ginagawa ng mga tao ay yung hindi ipinag-uutos ng Ama. Ngayon, nakakulong ka. Ano ang relihiyon mo? Tanong ko sa'yo. Ano ang pinaniniwalaan mong pangalan ng sinasamba mo at iyong pinaniniwalaan na makapagliligtas sa'yo? Anong pangalan niya? Kung Kristo, doon ka nakakulong. Mga kapatid. Kaya sinasabi niya, nung siya'y nandito sa lupa, ang tawag sa kanya ay Hesus Kristo eh. Doon ka nakakulong sa pangalang yon. Kaya sinasabi niya ngayon, binabanggit niya dito sa 16, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Hindi nakakulong doon sa pangalan niyang dati, mga kapatid. Yun yung tunay. Pag ang sinasamba mo ay ang dati niyang pangalan, doon ka nakakulong.
Ngayon, yung iba, sabi niya dito, na 16, yung ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito, sila'y kailangan din namang dalhin ko. O yung hindi nakukulong sa kanyang dating pangalan na sinasamba ng sanglibutan. Kuha nyo. Ito yung kulungan na sinasabi. Hindi sa kulungang ito. Kailangan niyang dalahin yung ibang yun. Kailangan sila dalhin ko at kailang diringgin ang aking tinig. Yun ang makikinig ng kanyang tinig, mga kapatid. Yung hindi sakop ng kulungang yun nung siya ay nandito pa sa lupa. Hindi sakop ng kanyang pangalan na nalaman ng sanglibutan. Tandaan niyo mabuti yung kulungan na yun. Yung kulungan yun, yung pangalang Kristo, mga kapatid. Nasabi ko sa inyo, napakahiwaga nito. Ito ang totoo. At sila'y magiging isang kawan. Kaya isang kawan, mga kapatid, dahil 144,000 lang ito. At magkakaroon ng isang pastor. Kita nyo, may clue ka agad. Magkakaroon ng isang pastor. Bakit natin nabanggit yun, mga kapatid? Na ang kulungan ay yung dati niyang pangalan. Dahil may bagong pangalan siya, mga kapatid. Diba? Sa inyo mga ngayon na nakakarinig, tingnan natin yung Apokalipsis 3:12. May bago siyang pangalan eh. O basahin natin yung Apokalipsis 3:12 para malaman ng lahat na bago pa lang nakakarinig ng mga mensaheng ito. Kita nyo, makinig kayong mabuti mga kapatid. Apokalipsis, optika, may pumipigil na nga mga kapatid. Ito yung problema ko. Yung Diablo, pinipilit niya akong pigilan na huwag kong ilabas ang katotohanan ito na kinaroroonan ng kaligtasan ng lahat ng mga nakikinig. Mainit na tubig yan, mga kapatid. Tingnan nyo, ito yung patotoo na mayroong bagong pangalan ng ating Panginoon. Hindi ito yung kulungan, dahil ito'y bago, mga kapatid. Basahin natin. Apokalipsis 3:12, ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas pa doon at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Kita niyo mga kapatid, napakalinaw. Meron siyang sariling bagong pangalan. At ito, yung kinaroroonan ng kanyang mga tunay na alagad, mga kapatid. Kung nasaan yung kanyang bagong pangalan, iyon yung kulungan ngayon ng kanyang mga alagad. Doon sila nakakulong sa kanyang bagong pangalan. Bakit nasabi natin na yung Kristo ay hindi na natin ito dapat gamitin? Ha? Dahil ito yung nakasulat, mga kapatid, doon sa doon sa Matthew 16:20. Kita niyo mga kapatid, ito yung palagi natin binabanggit ito noon. Matthew 16:20. Atras tayo. I-open nyo lang mabuti yung inyong pakinig mga kapatid. Huwag kayong mag-iisip ng kung ano-ano sa ngayon. Ay tutok nyo ang inyong pangdinig at pangunawa sa bagay na ito. Matthew, anong pagkabanggit natin kanina? 16:18 hanggang 20. 16:18 hanggang 20.
Basahin natin. Matthew 16:18 hanggang 20. Bibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Nang magkagayo ipinagbili niya sa mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Sino ang pinagbilinan na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo? Sino ang pinagsabihan? Ulitin nating basahin. Nang magkagayo ipinagbili niya sa mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Kami yung mga alagad, mga kapatid. Kaya hindi namin sinasabi na ang pangalan ng Panginoon ay Kristo. Ang pangalan ng Panginoon ngayon, mga kapatid, ay isa. Alagad ang pinagbilinan, mga kapatid. Kaya kung sa tansyan nyo, ang paniniwala nyo, ang Antikristo, ay masasamang tao, imbestigahan nyo ito, mga kapatid. Kaya pinagsisigawan ko sa inyo, ako ang Antikristo. Sinasabi ko sa inyo na totoo. Bakit ganon? Dahil ako ang pangunahing bunga ng sinabi natin Panginoong Isaw, Ama, binabago ko ang lahat ng mga bagay. Kung ano ang pinaniniwalaan ng mga tao, yun ay hindi pinag-uutos ng Ama. Ngayon, kung gusto mong sumunod sa pinag-uutos ng ating Ama, makinig ka sa programang ito. Dahil akong hinutusan ng ating Panginoong si Isa na dapat pakinggan at sundin, mga kapatid. Kung ano pinag-uutos ng ating Panginoong si Isaw, Ama, maririnig nyo sa akin. Kung anong pinapagawa ng ating Panginoong si Isaw, Ama, makikita nyo sa kinikilos ko. Kasi sinasabi ko, imbestigahan ninyo ito kung kayo magaling na imbestigador. Basta magbatay kayo sa utos ng ating Panginoong si Isaw, Ama, na nandito sa banal na kasulatan, hindi kayo maliligaw at malalaman ninyo yung katotohanan. Kita nyo, bakit sinabi niya ito na ipinagbili niya sa mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo? Dahil doon sa salita din niya, doon sa Mateo, malabo kasi yung pagkasulat. 24:5, mga kapatid. Abanti tayo ng konti. 24:5 ng Mateo. Ito yung mga kapatid. Ito yung mga tunay na mabuting balita. Dahil walang ibang mabuti kundi ang utos ng ating Panginoong si Isaw. Yun lang, mga kapatid. Wala nang iba. Pag hindi pinagutos ng ating Panginoong si Isaw, Ama, yun ay hindi mabuti. Ito, pakinggan natin. Matthew 24:5, basahin natin. Simulan natin sa 4. At sumagot si Jesus, Jesus, pwede natin bagitin yung Jesus. Pero sinabi niya, huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Dahil ang minamasama ngayon ng sanglibutan ay Antikristo. Diba? Ang bagit ng ating Panginoong si Isaw, Ama, ang bili niya sa mga alagad, huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ngayon, ang masama sa paningin ng karamihan dito sa sanglibutan, masama ay ang Antikristo. Pero bili ng ating Ama, huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Binili ng ating Ama sa kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon. Pero anong ginawa? Anong ginawa ng mga tao? Aba ay pinangalandakan na ang Panginoon ay Kristo. Magsisilabas, isinama pa sa pang-aaral nila na magsisilabas ng mga bulaang Kristo. Ngayon, ito yung isang matibay, mga kapatid. Basahin natin.
Matthew 24, 4 hanggang 5. At sumagot si Jesus, si isa, nating Panginoon, at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Unawain niyo mabuti. Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Yung karugtong. 5. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Napakalinaw. Yung magsasabi, mga ngaral na ang ating Panginoon ay Kristo, sila ang magliligaw ng marami. Unuan nyo yung salita? Napakagintong aral ito, mga kapatid. Kasi sinasabi ko kanina, sa bungad pa lang natin. Kakaiba itong mensaheng ito. Pinagtitibay nito ng gusto kung ano ang ipinag-uutos ng ating Panginoong si Isa. Ulit-ulitin yung basahin ito, mga kapatid. At sabihin ninyo sa ministro ninyo itong salitang ito kung naunawaan ninyo. Itong magkasunod na ito, ang unang basa natin kanina, yung Matthew 16:18 hanggang 20, tapos yung Matthew 24 tapos 5. Magkadugtong yan, mga kapatid. Na? Marami magsisiparito. Yung paalala nga ay nandito sa 4 eh. Sabi ng ating Panginoong si Isa mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Sapagkat marami magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo. Diba? Capital A, yung ako. Ang ibig sabihin na tinutumbok niya siya eh. Capital A, di ba kapatid? May marami magsasabi na ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Kaya kung sino man ang nagsasabi ng ating Panginoon ay Kristo, sila yung magliligaw ng marami, sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Kaya dun sa 4 sinasabi niya ay mag-ingat kayo. Ito yung paraan ng pag-iingat, mga kapatid. Mag-ingat kayo. Huwag kayong mailigaw ni numan. Huwag kayong mailigaw ni numan. Para huwag kayong mailigaw, mga kapatid, ni numan. Makinig kayo dito. At kayo ay sumampalataya. Gawin ang lahat ng inyong napapakinggan. Pinag-uutos na ating Panginoong si Isa Ama dito sa palatuntunan ito. Ayan, mga kapatid, hanggang dito lang muna tayo, sabi ng Espiritu Santo. Dito muna natin tatapusin. Pansamantala. At sa susunod na mga Sabado, dahil sa susunod na Sabado, meron kaming libreng ngayon. 1 week, isang linggo na wala kaming samba. Sa 24, mga kapatid, wala kaming samba. Dahil ngayon, January, ay 5 ang Sabado. Tama ba tayo? Yung ika-4 na Sabado, yan ay pray namin. Pinaka-premium sa amin ng mga alagad, mga kapatid. Wala kaming samba. Kaya sa 31, January 31 na naman muli tayong magkikita-kita. Sana, mga kapatid, maunawaan ninyo ang ibig sabihin ng Espiritu Santo sa atin. Kaya yung Espiritu Santo na nagsasalita sa inyong harapan, siya ay tapat at totoo, mga kapatid. Yung mga salita na naririnig nyo sa akin, yan ang Espiritu Santo. Kaya, mga kapatid, muli, sa lahat ng mga nakinig at walang sawang sumusubaybay sa programang ito ng ating Panginoong si Isa o Ama, inuulit ko, saan naman kayo naroon, ano man ang katayuan ninyo sa buhay, ang biyaya, awa, at kapayapaang mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Pakinggan nyo pa, mga kapatid, ang patutuo dahil yan ay kailangan.
mga kapatid, hanggang sa muli. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises na patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Kaya kami po ay nagpapatutuo at sumasaksi na ang mga salita na inyong narinig na mula sa bibig ng Panginoon ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang mahal na anak, ang ating Panginoong Isa, ay pawang tapat at totoo na nagalaning gawain at nagbangin tungkol sa pagbabalagtulog sa Ama at pagbabagong lahi na ayon sa kalooban at buong kautusan ng Ama sa langit. Ang pinagkakatiwalaan at sinuulo ng Panginoong Isa sa gawain at sa mga pagkakaya nito ay ang anak ng tao na propetang gaya ni Moises, na ito ang dapat na pakinggan ng lahat ng mga tao sapagkat ayon sa aklat ng mga gawa 3:22-23, tuloy na sinabi ni Moises, ang Panginoong Isa o Ama ay makikinig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo isasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa kung hindi nakinig sa propetang yaon ay pupok sa iglubos sa gitna ng bayan. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Yan, magbati tayo ng pagbati mula sa Ama ng Kapatid.